tayo po, paano ho natin dapat tanggapin ito? Kasi ako, ginagalang ko naman yung trabaho ng spokesperson, di ba? Yun po ang kanyang trabaho eh. Pero sa realidad, opo, ano po ang repercussion nito? Ano po ang totoong mangyayari dito po para mas maintindihan ng taong bayan at magising ang tulog na bayan sa dito po karimari-marim kaninyo and very frustrating, disappointing na pangyayaring ito? Well, ang mangyayari po diyan, hindi po ba ang kahilingan sana natin sa PhilHealth ay mas malaki ang i-cover nila. Sa kasalukuyan po kasi on average, halos kalahati lamang ang kino-cover ng PhilHealth. Actually, in reality, hindi nga kalahati. Minsan 70%, 90% pa rin yung gastusin natin. At halos 10% lang ang kino-cover ng PhilHealth. Ngayon, ang kahilingan natin, sana lakihan nyo pa yan, yung kino-cover ng PhilHealth up to 70%. Hindi na po mangyayari yan dahil walang sapat na pondo ang PhilHealth. Isa pa sa mga kahilingan natin, madalas ko po ito makikita kapag nagpo-post ako sa social media, sasabihin ng mga tao, sana may outpatient coverage ang PhilHealth. Tama naman po yun kasi di ba kung magkakasakit tayo, ba't kailangan pang nandun na tayo sa emergency at mao-ospital bago mapakinabangan ng PhilHealth? Mas maganda may outpatient. Yung outpatient benefit na yan, mangyayari ba yan? Malabo na pong mangyari yan dahil walang sapat na pondo ang PhilHealth. So parang pag sinabi ng PhilHealth na huwag kayong mag-alala, tuloy pa rin yan. Ibig sabihin tuloy ang status quo na napaka-limited ng pakinabang natin sa PhilHealth na kailangan pa natin ma-ospital bago natin ito mapakinabangan. Itong binabanggit ko na konsulta package na maganda yung listahan, no? Merong kasamang annual supply ng gamot, may pa-x-ray, may pa-check-up, lahat-lahat na yan. Kapag tiningnan nyo, ilan bang ospital or ilang doktor ang naka-affiliate dyan sa konsulta package na yan? Parang dalawa in every town. Yung dalawang service provider ba na yan, kayang tugunan yung lahat ng pangangailangan ng mamamayan sa bayan na yan. Ibig sabihin, hindi rin po mapapalawak yung programang yan. So tama nga, tuloy-tuloy lang ang serbisyo ng PhilHealth. Tuloy-tuloy lang ang walang kwentang serbisyo ng PhilHealth. Wala po tayong aasahang improvement, pagbabago at pagpapalawak diyan sa serbisyo ng PhilHealth dahil walang sapat na pondo ang PhilHealth. At yun po yung nakakalungkot na balita. Opo. So, salamat na marami, Professor. Ma'am, saan ho itinatago ito sa ilalim po ng GAA, itong Medical Assistance for Indigent and Financially Incapacitated Patients o MAIF? Nasa budget po yan ng Department of Health. Doon po nila pinapasok. At minsan po ay naka-allocate yan sa government hospital. So maghahanap ka po ng government hospital tapos doon ay naka-earmark yan sa bawat isang politiko, si senator ganito, si congressman ganito. May mga nakalaan na budget sa bawat isa sa kanila. At doon po binabawas yung bawat endorsement na ginagawa nila. Opo, doon nito nakakubli, no? Opo, opo. May tanong ka ba, Cha, please? Okay. Yes, may kaugnayan dun sa tanong ni Manong Ted. Sabi niyo po nakakubli dun sa DOH or sometimes dun sa mga government hospitals. So, ano ba to? Equal po ba yung budget per senator and per congressman? Paano nila hinahati-hati yun? Yan ang hindi ko po alam kasi walang malinaw na hindi naman po natin makikita dun sa budget na ito ay kay Senator A, ito ay kay Senator B. Pero yan po papasok yung mga rent-seeking corruption activity na Baka kapag mas malakas ka sa powers that be, mas malaki yung nakukuha mong allocation sa opisina mo para sa MAIP program. Pero yan po, dyan po pumapasok yung kawalan ng accountability at targeting system kasi dapat sana lahat accessible, di ba? Lahat ng magkakasakit, may assistance. Pero ngayon, kailangan mo pang magpalakas sa isang politiko bago ka makakuha ng financial assistance. At may discretion po yan kung magkano yung financial assistance na makukuha nyo. Kasi minsan 5,000 lang, minsan 50,000. Baka depende sa friendship nyo doon sa politikong nilapitan nyo. Oo. Doon po sa budget na ito, na-audit din po ito ng COA. Kumbaga nakikita din kung sinong MAIP ang may pinakamarami after ng isang taon, ganyan? Maaari po yung i-trace kasi doon po sa ospital, makikita naman po kung sino yung mga nag-e-endorse na politiko. Pero parang pakiramdam ko po, sa atin, sa publiko, mahihirapan po tayong i-trace kung ilan at kung magkano yung naging allocation per congressman or per senator dyan. Opo, opo. At mamaya po, iyan na ating papaliwanag nga kasi kami po, meron kaming real case studies, no? Dito po sa MAIF na ito. Sabi nga ng isang case study, alam nyo, sabi sa akin, alam nyo nakakalungkot dito, nalulungkot siya sa ibang pasyente kasi kung meron siyang koneksyon sa isang malakas sa politiko, 100,000 maaari niya makuha.
Yung iba daw po, 5,000 na ang pinakamalaki na ibibigay. Kaya yung iba namamatay na lang at hindi na naooperahan. Parang may guilt pa siya na mas nauna pa siya doon sa mga unang pasyente because nakakuha siya ng kaibigan o kamag-anak na may kilala doon sa politiko. Habang yung walang koneksyon, namatay na lang yung pasyente. Kasi nga hindi nakakuha ng enough guarantee letter para operahan sa heart center. Ay nako, totoo po yan, Manong Ted. Yan po yung nakakalungkot kasi kung sa PhilHealth sana, standardized po yan. Kung magpapa-opera ka ng sa puso, manganganak ka, ganito ang coverage, ganito yung makukuha nating coverage sa PhilHealth. Hindi po ba? At ang gusto sana nga natin ay laki-lakihan pa ng PhilHealth yan. Pero kung dito sa MAIP, tama po kayo, ganyan po talaga ang magiging sistema dyan. May matatanggap kayo, pero kung hindi kayo malakas sa politiko, maliit lamang yung matatanggap nyo. Kung kaibigan nyo yung politiko, mas malaki yung matatanggap nyo. Kaya nga po, talagang sana magising yung mga kababayan natin na hindi dahil nakakatanggap tayo ng kusing-kusing sa politiko ay dapat pinasasalamatan natin yan. Dahil yung kinukuha natin at yung hinihingi natin kusing-kusing sa politiko, galing po sa atin yan. At minsan nga po kasi inisip natin, ay mahirap lang naman ako, wala akong binabayarang tax. Hindi po totoo yan. Lahat po tayo ay nagbabayad ng tax. Kahit yung 3-in-1 coffee na binibili nyo tuwing umaga, sa bawat soft drinks na iniinom nyo, binabayaran nyo po yung tax na yan. Kaya tayo pong lahat, kay mahirap ka, kay mayaman, tayo po ay nagbabayad ng tax. Pera po natin yung hinihingi natin sa mga politiko na yan. Kaya wala po tayo dapat utang na loob sa kanila. Kaya yun po yung nakakagalit eh. Yung kwento nyo na pati ba naman sa paghingi ng tulong ay palakasan pa rin. Professor, alam ko po na hindi pa ho ninyo lubos na susuri ang kabuuan pong ratified GAA ng ating bansa. Pero pahapyawan ko lang po itong dalawang aspeto. AKAP, Ayuda sa Kapos ang Kita Program. Ang mga senador dito, tutol na tutol. Kung nyo maaalala, no? Ang iingay nila dito. Pero naaprubahan po ito sa halagang 26 billion dahil yung Senado pala nabigyan ng parte, 5 billion at ang House ay 21 billion. Reaction please. Yun nga po, pwede na rin silang sumausaw. Again, babalikan po natin, ano ba ang trabaho ng Senado at House of Representatives? Di ba gumawa ng batas? Bakit po sila may role sa pagbibigay ng mga ayuda program ng gobyerno? That's the first question that we need to ask. Pangalawa, nakakatawa nga po na unang-una, tutol na tutol ang mga senador dahil hindi daw ito napag-aralan, walang malinaw na programa, walang malinaw na objective. Pero nung nakakuha na sila ng share, pwede na. Meron na, nakikisawsaw na rin sila. Ang malungkot po dyan, tingnan niyo po pag tiningnan niyo yung AKA program. Kasi babalik na naman ako yung pera ng gobyerno, galing po yan sa atin. Tayo yung nagpopondo niyan. Kapag kinukulang yan, either magtataas ng tax, kung hihingi na naman sa atin, pipigaan na naman tayo ng additional tax o mangungutang ang gobyerno. Ngayon, kung mindful or nag-iisip yung mga taong nagpapatakbo ng gobyerno, ay dapat very strategic tayo sa paggastos ng pera ng gobyerno. No? Nakita niyo po itong AKAP, kung paano to ginagastos at pinapamudmod. Minsan 5,000 ang ibibigay, minsan 10,000, minsan 500. Minsan din kung saan-saan pinapamigay. Naalala ko nga a few weeks ago, nag-SM tour si Speaker Romualdez para bigyan ng ayuda ang mga SM employees. Ang pinakamalaking tanong ko dyan, paano ba ina-identify kung sino ang bibigyan? Magkano ang ibibigay? Saan ibibigay? Ano ang objective ng pagbibigay? Walang malinaw na discussion dyan itong AKAP program. Kaya po nakakalungkot dahil malinaw na itong AKAP program ay ginagamit para pampamudmod at halos kulang na lang ay gamitin pambili ng boto ng mga tao. Hindi po ba napabalita nga na yung unang larga ng AKAP program ay ginamit para magpapirma ng pagsuporta sa constitutional amendment? Doon po lumabas yung unang distribution ng AKAP program na yan, na naging insertion ng House of Representatives. At talagang aga-aga dami nating kinakagalit, no? na ito nga po ay sinuportahan na rin ng Senado dahil nakakasawsaw na rin sila sa pondong to at hindi malinaw yung targeting mechanism kung sino yung makakatanggap. Talagang ginagamit lamang para bilhin ang suporta ng taong bayan. At kakabit niyan, mukhang may hindi pa rin nga po natin nahihimay mabuti. Yung 4-piece budget naman ay niliitan. So lumaki yung AKAP, nagkaroon ng pondo yung AKAP, yung 4-piece na budget lumiit naman. So again, parehas ng PhilHealth,
yung mga systematic program na may systematic targeting, may malinaw na objective, yung hindi mo na kailangan magpalakas masyado para mapakinabangan yung serbisyo, sinisira yung mga ganong programa at lalong pinalalaki yung mga programa na kung saan kailangan mo pang magmakaawa sa mga politiko. Hindi ho kami ma'am nagtataka sa inyo pong damdamin at reaksyon dahil nga nakakagalit naman talaga. Ito ho mga pangyayaring ito, itong ating ipinapaliwanag at sana nga po nakikinig ng lubos ang ating mga kababayan sa napaka-importanting isyong ito. Professor, ang DPWH ay may takda po namang budget galing po sa NEP mismo na kanila pong kaya lamang na magampanan. Ano ho? Kasi lahat naman ito may program. Opo. Pero despite ho na hindi naman sila humihingi, dinagdagan ng BICAM ng halagang 288.6 billion pesos ang kabuuang budget ng DPWH kaya umabot na ito na naman ng higit sa 1.1 trillion pesos. Yan na naman po, katulad ng sinasabi natin, kung maayos mag-isip ang gobyerno, di ba magbibigay ka ng budget ng naaayon sa kakayahan nila ma-implement yung project. Hindi nga po hinihingi ng DPWH, pero sinaksakan na naman ang sinaksakan. Yan po yung sinasabi natin from the beginning na bagong forma ng pork barrel. Dahil nagsasaksak ng mga programa at proyekto na wala namang pag-aaral pero ginagawang priority projects nitong mga congressman at senador natin at inilalagay sa ilalim ng DPWH. So again, ano na naman po itong mga proyektong to? Yan po yung mga sinasabi nating flood control, multipurpose building, farm-to-market road projects. At dyan po pumapasok yung mga napakalaking korupsyon, yung mga arrangement ng mga politiko with contractors. At yan na po yung ebidensya na pinaprioritize na naman nila hindi yung interes ng taong bayan, kung ano yung mga programa na kung saan makikinabang itong mga politikong ito. So kaya naman pala napakaliit lang ng budget na hinihiling natin sa PhilHealth hindi maibigay, ay inilagay na naman nila sa DPWH na kung saan magkakaroon ng mga construction projects ng mga politiko natin. Hindi na rin po kagulat-gulat kasi 2025 national election, so kailangan nila ng mga pondo, proyekto na ilalagay yung kanilang mga pangalan. At binanggit na rin ni Mayor Magalong dyan, di ba? Halos 60-70% niyan ay napupunta sa korupsyon. Kaya, ayun, ginigisa talaga tayo sa sariling mantika natin. Opo. At ito ho ay nangyayari na lamang halos taon-taon sa unprogrammed appropriations po, Professor, na naman, tumaas na naman po ito ng 373 billion kaya ngayon umabot na ng 531.6 billion pesos. Ano po ang implikasyon nito, ma'am? Yun nga po dapat ang unprogrammed appropriations ay ito yung mga programang hindi natin i-implement, diba? At mai-implement lamang kung may karagdagang kita ang gobyerno. So, ibig sabihin, within the year, maghahanap na naman ng pera ang gobyerno para pampondo dyan sa unprogrammed appropriations. Last time, ang kinuha nila, PhilHealth, 90 billion. Saan na naman kaya kukuha ng pera para sa unprogrammed appropriations na yan? Maganda rin pong mahimay-himay Ano na naman yung nilagay nila sa unprogrammed appropriations? Dati kasi dapat ang nilalagay dyan yung mga hindi priority projects natin, hindi ba? Kasi mapopondohan lang yan kung may extra na pera ang gobyerno. Pero doon sa 2024 budget, nakita natin, nilagay sa unprogrammed yung mga priority projects ng gobyerno. So this time, kailangan po talaga natin himay-himayin na naman. Titingnan na naman po natin, ano ba itong mga nilagay sa unprogrammed at saan kukuha ng pera ang gobyerno. Nakakatakot po yan, no? Kasi in reality, dalawa lang naman dapat ang sources ng unprogrammed appropriations na pondo Yan po ay kung magkaroon ng karagdagang tax or kita ang gobyerno at kung may mga additional na revenue ang gobyerno dahil sa difference sa exchange rate, mga ganyan, additional na kita. Kung ganyan kalaki yung inaasahang pondo para sa unprogrammed appropriations, saan na naman yan huhugutin? Yan po yung nakakatakot. Actually, Manong Ted, meron pa pala akong isang nakitang balita na binanggit ni Secretary Balisacan na ginalaw nila ang pondo ng SSS at GSIS for infrastructure projects. Kung maalala nyo, nung dinidiscuss yung Maharlika, tinutulan po yan Naggalawin ng SSS at GSIS for infrastructure projects. Pinagtatakan ko po, baka pwede nyong interviewin dahil paanong ginalaw ng gobyerno ang SSS at GSIS funds
para sa infra project ng gobyerno, malaki